Ayaw po, samahan niyo ako sa ating pagninilay sa ikalawang pagbasa na ating tatawagin pagbibigay na ikalawang pagkakataon. Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na makapangyarihan, amang mawain, sa gitna ng mga hamon at pagsubok ng buhay, lumalapit kami sa iyo nang may pusong puno ng pag-asa. Salamat sa iyong hanggang pag-ibig at sa pangako ng bagong simula. Panginoon, alam mo ang aming mga pagkakamali at mga kabiguan. Alam mo rin ang aming mga pangarap at mga hangarin. Sa mga sandali ng kadiliman, nawa ang iyong liwanag ang magsilbing gabay. Sa mga sandali ng panghihina, nawa ang iyong lakas ang maging sandigan. Hinihiling namin ang iyong biyaya upang makabangon mula sa aming mga pagkakamali. Tulungan mo kaming matuto mula sa aming nakaraan at magpatuloy sa aming paglalakbay ng may bagong pag-asa. Ipagkaloob mo sa amin ang ikalawang pagkakataon upang maitama ang aming mga pagkakamali at maipakita ang aming tunay na kakayahan. Panginoon, tuluan mo kaming magtiwala sa iyong plano at maging bukas sa mga pagkakataon na iyong binibigay. Tulungan mo kaming maging mapagpasalamat sa bawat araw at maging saksi sa iyong pag-ibig at awa. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ating pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat sa Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, tinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao, at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masinurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya ay sinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay manimikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Kristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating po pagnilayan ang nilalaman ng ikalawang pagbasa. Ang pagbasa mula sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos ay naglalaman ng isang napakalalim na mensahe tungkol sa pagpapakumbaba, pagsunod, at ang pagtampok sa Diyos. Ang pagpapakumbaba ni Kristo ay isang malinaw na papakita ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit na siya ay Diyos, pinilit niya maging tao, maging alipin, at maging masunurin hanggang kamatayan sa krus. Ito ay isang pagpapakita na ikalawang pagkakataon na iniaalok ng Diyos sa atin, isang pagkakataon para sa bagong buhay at kaligtasan. Ang paghubad ng kanyang pagka-Diyos. Si Kristo Jesus, bagamat sa Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, tinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao, at namuhay na isang alipin. Ang paghubad ni Kristo sa kanyang pagka-Diyos ay isang malinaw na pagpapakita ng kanyang pagpapakumbaba. Ito ay isang halimbawa ng pagbibigay ng sarili para sa iba. Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay handang magpakababa para sa atin upang tayo ay maabot at iligtas. Pagsunod hanggang kamatayan. Nang maging tao, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Ang pagsunod ni Kristo hanggang kamatayan ay isang pagpapakita ng kanyang pag-ibig at pagsunod sa Ama. Ito rin ay isang pagpapakita ng kanyang pag-ibig sa atin
Dahil sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo ay nagkaroon ng pagkakataon para sa kaligtasan. Ang pagpapakamatay ni Kristo ay isang pagbibigay ng ikalawang pagkakataon para sa lahat ng makasalanan. Pagtampok ng Diyos. Kaya naman, siya ay tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ang pagtampok ng Diyos kay Kristo ay isang pagpapakita ng kanyang katarungan at pag-ibig. Ito ay isang pagpapatunay na ang pagpapakumbaba at pagsunod ay nagdudulot ng kaluwalhatian. Ano pa ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninitluhod at sasamba sa Kanya. At ipahayag ng lahat na si Kristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang pagkilala kay Kristo bilang Panginoon ay isang pagpapakita ng ating pagtanggap sa ikalawang pagkakataon na iniaalok ng Diyos. Ating pong sagutin ang mga tanong para sa personal na pagdinilay. Paano ko mapapakita ang pagpapakumbaba sa aking pang-araw-araw na buhay? Paano ako magiging masunurin sa kalooban ng Diyos? Paano ko maipapakita ang aking pasasalamat sa ikalawang pagkakataon na iniaalok ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo? Paano natin maipapakita ang ating pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagsunod? At para po sa pagpapaalala, ang pagninilay na ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay laging handang magbigay ng ikalawang pagkakataon. Ang mahalaga ay ang ating pagtugon sa kanyang pag-ibig at ang ating pagpapakumbaba sa kanyang kalooban. Nawa ay patuloy tayong kaawaan ng Diyos na lumikha at patuloy tayong gabayan sa ating paglalakbay sa ating buhay pananampalataya.